Theme song ng Kath, then kinanta ni Alden mga kasembreros. Si Kath dito ay spotted sa isang shoot. Naka-black siya mga kasembreros, tapos ay pwede na magka-baby. Si Ma'am Catherine mga kasembreros dito sa recent posts ni Ma'am Dimples Romana. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, pwede na rin magka-baby. Si Ma'am Catherine mga kasembreros. May post dito, si Ma'am Dimples Romana, parang buo na to na mga pictures mga kasembreros, no? Mga kasamahan ni Ma'am Catherine sa Someone Someday, tapos may mga baby. Correct me if I'm wrong, parang ano yata ito, posts ni Ma'am Dimples Romana mga kasembreros. Tapos may dalawang babies dito. Yung isa parang nagbibinata na rin mga kasembreros, no? Tapos yung isa ay parang baby pa siya mga kasembreros or kid. Tapos yun. Tapos yung iba dito ay mga kasamahan ni Ma'am Catherine sa Someone Someday mga kasembreros. So pinost kasi ito ng mga admin. Tapos ay parang yun, iniisip ko na dito mga babies nga ito ni Dimples Romana mga kasembreros, as she posted it sa kanyang Instagram mga kasembreros. So yung caption niya dito ay, "What's been filling up my love tank lately?" or "Love tank lately. Only good people and lots of time to breathe and be grateful." So yun siya, nung kanang sinabi dito mga kasembreros sa kanyang Instagram post na pinost din po ng mga admin, especially na Naibara and the rest of the Someone Someday cast mga kasembreros na ibang kasamahan ni Ma'am Dimples Romana. So yun, mga kids nga ito, no? Dumalaw siguro si Ma'am Catherine sa bahay ng Dimples Romana, or yung mga babies ni Ma'am Dimples Romana ang bumisita sa set. So either way mga kasembreros. Tapos next item natin mga kasembreros, natutuwa ako dito na kasi pinost yung sorry, hindi ko na mention dito. Parang sa isa dito ay parang nag-advanced happy birthday celebration si Ma'am Catherine mga kasembreros. So parang binigyan siya ng cake dito ng isang kasamahan nila yata sa Someone Someday, or hindi ba ito si hindi ito si parang kasama nila sa Someone Someday siguro ito mga kasembreros. Binigyan siya ng cake na purple tapos white mga kasembreros. So parang advanced celebration ng birthday ni attorney mga kasembreros. So yun, tapos yung iba dito ay ito part na ng kanyang team or sa Someone Someday cast mga kasembreros. Tapos natutuwa ako dito kay ulit kay Beautiful Vice. Pinost niya ulit yung ating thumbnail sa YouTube 15 hours ago. Doon nga sa yung nagpahiwatig yung Star Cinema at ABS-CBN na magkakaroon ng movie ulit ang Kath. Then OMG, isang napakalaking pasabog mula sa Star Cinema kagabi ang nagpakilig sa buong bansa dahil sa bagong pelikula ng Kath. Then nakakabaliw, sobrang ingay niyan sa social media tungkol sa inaabangang pagbabalik tambalan ni Catherine at Alden. Babala, pindutin upang matuklasan ang buong kwento sa. So hindi yun hindi yun confirmed nga kasos na may bagong movie. Nagparamdam lang sila. Grabe, daming likes. So 548 likes mga kasembreros. Nagparamdam lang sila na yun nga, parang na-recall nila yung Hello Love Goodbye mga kasembreros na eksena ni na Joy Ethan. Pero palagay ko lang sila, inisip ko rin kasi nagre-rewind yun sila, parang nag-upload sila ng mga previous nila ng mga movies like Kathniel, Jadine, and so on mga kasembreros. Pero hoping and praying talaga na magkakaroon ulit ng project ang Kath din mga kasembreros. Tapos Alden may kasama daw babae mga kasembreros ng kakulitan. Pero ito po ay si Lexie Gonzalez na isa sa mga backstage hosts ng Stars on the Floor mga kasembreros. So si Lexie Gonzalez yata ay girlfriend ni Hill Cuerva mga kasembreros, na isa ring GMA talent or GMA actor mga kasembreros.
So, nakipagkulitan lang si Soiti dito. Kaya Phenomenal Box Office Cinema King. Baka ano ito, free time yata nila ito sa Stars on the Floor mga kasambreros. Kung kaya nakipagkulitan si Lexi Gonzalez. So maganda rito si Lexi Gonzalez, no? Mga kasambreros. Para siyang si... iba pala yun. Si... hindi. Si Nikki... Parang sa... babae, oo nga, iba pala yun mga kasambreros. So, Starstruck, ano pala to? Starstruck siya. Sa Starstruck nakilala si Lexi Gonzalez mga kasambreros. Tapos, next item natin. So, yun nga ha. Si Ma'am Catherine spotted daw na nagsushoot. Tapos, dito, si Direk, hindi ko lang kung si Direk Cathy ba ito. Okay. So, ito pa yata yung time na ano sila, no? Na nasa shoot ng Hello Love Again mga kasambreros. Naka-block dito si attorney. Tapos ay yun, siya parang dinudumog-dumog siya. And then nasa taping nga sila mga kasombrero. So yan, confirm nga ito. Ito yung isa sa mga tapings nila or kuha doon sa Hello Love Again na shoot mga kasombrero or pagtitape. So ito na yata yung kanyang time na ano, na parang yung dito, naglalagari siya ng trabaho mga kasambreros sa Hello Love Again na movie nga, no? So yun po mga kasambreros, si Phenomenal Box Office Cinema Queen na talagang dinudumog kahit saan. Ito may isang ano dito, may isang instance na parang binigyan si Kath, may isang doktor na humabol, yun parang may isang fan na humabol sa kanya or parang minute siya ng isang doktor. Sabi dito si Doc Abby meets Catherine Bernardo, ang bait mga kasambreros. Tapos yun, hinabol niya si Ma'am Catherine, tapos ay parang binigyan siya ng parang food yata mga kasambreros. So naka white cap dito or sombrero si Kath mga kasambreros. So parang nagulat siya na binigyan siya mga kasambreros. Sabi, I'm gonna eat after mga kasambreros, sinasabi ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So yun, nagpasalamat siya sobra mga kasambreros. So yun, piplay ko ito mamaya kung gusto niyo pong pakinggan mga kasambreros. Tapos kanina may isang pitik pa dito si Alden mga kasambreros ng pagbibisikleta. Sa isang fan naman ito na hindi ko nasama doon sa previous natin na vlog mga kasambreros for today. So dito ay nakabisikleta outfit pa si Alden, of course. Isang fan ito, iba rin yun si Angelo Sukal, something like that mga kasambreros yung kanyang pangalan. So iba rin to, no? Parang mga random fan yata siya mga kasambreros. Tapos ay nagpa-picture or naspatan niya si Alden, kaya nagpa-picture din si kuya mga kasambreros. Tapos dito naman si Ma'am Catherine ay parang siya tumatawag, tapos naka light peach yung kulay ng kanyang damit dito. Sabi niya, hey, let's do something fun, sabi niya dito. Pero ito po yata ay part na kanyang idole na dito na brand endorsement mga kasambreros. So parang ang cute niya dito mga kasambreros. So iba't ibang klase ng perfume yung kanyang minodel dito mga kasambreros. So yun po, no, talagang very classic and very elegant niya. Phenomenal Box Office. Parang siya, idol pala yung pag-pronounce mga kasambreros. So light peach yung kanyang suot dito na damit nga mga kasambreros and mga Cathinatics. Tapos ito ang si Alden kasi dito ay nagpa-picture sa mga dancers, mananayaw yata ito mga kasambreros, if I'm not mistaken. Sabi niya, nag-behave na idol nating Alden, hindi na malikot kamay kasi baka magtampo naman si Catherine natin, Kathleen forever.
So, yun siya, no? Mga kasembreros. Palagay ko, parang, although throwback ito mga kasembreros na video, parang time yata ito nang sa Laguna siya. Mga kasembreros na picture taking. Picture taking sila mga kasembreros. So, parang after yata ito ng Hello Love Again na movie pa mga kasembreros, no? Nung nagpa-picture pa dito si Alden. Tapos ito, award ito ni Ma'am Kath sa na Best Actress for Hello Love Again sa ika-6 na Alta Media Icon Awards mga kasembreros, University of Perpetual Help System, DALTA, no, from your Dreamscape family. So parang nag-congratulate ang Dreamscape family sa pagkapanalo ni Kath as Best Actress para sa movie na Hello Love Again. Alam ko yung Alta Media Icon Awards, maraming rin to maraming naibigay na parangal mga kasembreros kaya phenomenal box office cinema queen. Tapos ay pero parang throwback ito mga kasembreros. So congratulations Catherine Bernardo, Best Actress for Film, Hello Love Again mga kasembreros. So University of Perpetual Help System. So yun po, no, UPER. UPER kasi UP, di ba, University of the Philippines. Ito naman ay UPER. So congratulations. So parang throwback din ito mga kasembreros. So isa sa mga major items natin, itong kinanta ni Alden, yung theme song ng Kath din. So ito yung mukhang delikado na naman ako, mukbang kiling na naman ako, pero ayun ay kakaib. So yan siya, so yung dilaw mga kasembreros na theme song ng Kath din mga kasembreros. So ito po ay parang part pa ng kanyang tour sa Canada yata ito mga kasembreros. Kasi di ba din sa may Hello Love Again, nagano sila, parang pumunta si Alden, parang part ng kanilang GMA Sparkle Tour mga kasembreros. Ito yata yon na kung saan ay kumanta nga si Alden ng Dilaw. So dati pa talaga niya itong paboritong kanta ng Kath din mga kasembreros, yung Dilaw niya Maki. Tapos next item natin mga kasembreros, si Kath dito ay naka-cap, no? Tapos naka-bag siya. Ito yata ay part pa ng kalang Century Tuna Super Buds na ginawa dati, no? Parang nag-ensayo siya yata, parang nag-rehearsal yata sila dito mga kasembreros and mga Kath Dinatics, no? So parang part yata ito ng so nakadamit pa dito si Ma'am Catherine kasi nga iba yung outfit nila sa Century Tuna Super Buds na gagawin mga kasembreros. Pero ito ay somehow throwback, no? Mga kasembreros. Tapos next item natin, ito ang cute nito mga inaayusan si Alden, tapos yung nag-ayos sa kanya ay parang titig mga kasembreros kasi ang bango-bango ang bango-bango ni Pops Alden mga kasos. Naka-white siya dito. Tapos yung next na video ay yung parang hindi ko lang, parang sa Century Tuna din ito mga kasembreros. Na gumagawa sila ng hindi, parang pulang araw, no, something like that mga kasembreros yung video na ito. So medyo throwback din ito mga kasembreros, no, na kung saan ay inaayusan at binibihisan si phenomenal box office cinema king mga kasembreros. So yung pulang araw na talagang umani ng napakaraming awards, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa maging ibang bansa na kauna-unahang Filipino series na dinala sa Lunar Project mga kasembreros sa buwan. So i-archive siya. Grabe, no? Parang grabe, historical talaga mga kasembreros ang dito ang pulang araw na yan. So marami siyang nagawang mapanakuhang parangal, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi internationally mga kasembreros. Tapos ito picture ni Ma'am Catherine, parang casual lang, no? Mahaba pa ang buhok dito ni attorney, tapos ay medyo bata-bata pa siya dito.
Medyo throwback ito, if I'm not mistaken, 2022 or 2020, yeah, 2022 or 2024 na picture niya, mga kasembreros. So, si attorney, no, mga kasembreros, and mga Cathnatics. So, sobrang gwapa, no, hermosa. Hermosa ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So, yun, medyo throwback lang ito, mga kasembreros. So, yun po, no. Actually, yun lamang, wait. Sige, ito last item natin, mga kasembreros. Si Kath dito ay may tulips, no. So, posing siya, tapos kakulitan ni attorney dito, mga kasembreros. Naka tulips or may tulips siya na minamodel. Pero ang yata na ito ay parang pants yata ito. Part ng kanyang pants na endorsement, mga kasembreros. If I'm not mistaken. So, naka parang light pink or something like that. May shadow ng pink, mga kasembreros. Ang damit dito or suot ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. So, yun po, talagang gwapa-gwapa. Gwapa-gwapa si attorney, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Catherine items. Ipi-play ko itong mga videos na inyo pong papakinggan. Tapos, ang salita ng Panginoon, of course, ay pakinggan natin na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Nagbibigay daw po siya. Okay lang. Sige. You're gonna watch later? Yes, I am. Okay, but... Oh my God, really? Agad na parang di mo nadarating. Thank you. Okay na po, thank you po. Oh my God, I'm gonna eat after this. Gutom na ako talaga. Oh my God, thank you. Sige po. I'll see you later. Sorry po. Thank you. May mga lugar na pangmatagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Parang Baguio! Kaya bawat oras, dapat sulitin mo. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda nito, mga kasembreros. Ang title natin ay Wala Nang Makakatayo. Bakit kaya? Psalms 130 verses 3 hanggang 4. If you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? O yun siya, mga kasembreros, na wala na makakatayo, or sino pa ba makakatayo? But there is forgiveness with you, that you may be feared. Grabe, napakaganda nito, mga kasembreros. So una, no, si Haring David dito or ang Psalmista ay nagtatanong na kung mamarkahan daw at isa-isahin ng Diyos, mga kasembreros, ang iniquities or ang kasalanan ng tao, mga kasembreros. Sino ang makakatayo? Kung parang nasa isang korte, no? Kung ikaw ay nahatulan ng ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa isang kasalanan na talagang ikaw ang gumawa, napatunayan na ikaw ang gumawa, mga kasembreros. So wala na makakatayo, no? Hindi ka na makakaiwas at makakatakas doon sa kaso or sa penalty or sa punishment na yun, mga kasembreros, na iyong kaharapin because napatunayan. And ganun tayo, mga kasembreros. Kung mamarkahan ng Diyos yung ating kasalanan, yung ating mga pagkukulang, yung ating mga failures, yung ating mga iniquities or mga kasembreros, ay talagang hindi na tayo hindi na tayo makakatakas sa hatol or sa judgment, mga kasembreros, because we are proven guilty, no? Ganoon siya, mga kasembreros. So pero sabi niya dito, no, napaka yung pagbali ni Haring David, mga kasembreros, sa pag-describe kay God, no? But there is forgiveness with you, no? May pagpapatawad ang Diyos. Ito yung isa sa mga natures ng Panginoon na dapat din nating taglayin, mga kasembreros. Ang Diyos natin ay is a forgiving God, no? Talagang ang forgiveness ay natural na dumadaloy sa kanya, mga kasembreros, according to His grace, ay nagpapatawad siya sa sangkatauhan. Nagpapatawad siya sa atin, sa akin, sa iyo, sa tao, mga kasembreros, na humihingi ng tawad sa kanya or ng pagpapatawad. So grabe, no? And ito yung nga parati nating sasabi rin po ng Biblia,
na kapag tayo po ay nakatanggap ng pagpapatawad sa Panginoon, dapat tayo din po ay magpatawad sa ating kapwa-tao, which is very difficult sa ating part mga kasembreros. Pero isipin natin, Jesus Christ Himself, no, nagpatawad kahit nasa gitna, nasa climax ng kanyang suffering, nasa kalagitnaan, no, ng kanyang paghihirap at pagpapasakit dun sa krus. He still chose to forgive mga kasembreros, so that tayo din po ay gawin natin siyang example mga kasembreros, na even in the midst of painful circumstance mga kasembreros, we have to forgive, no, we have to forgive the trespasses or sins of other people against us. So, grabe, no? Kasi kung isipin mo, nasa gitna siya kasi nakapako siya, hindi basta-basta na paghihirap yun mga kasembreros. He was hanging on a cross or on a tree mga kasembreros, and yet nagpatawad siya, no? Sabi niya, Father, Father, forgive them for they do not do what they do. So, ito yung example na, so tayo, kahit nasa painful moment tayo, imagine si Erica Kirk at saka si Kuya Jerry mga kasembreros, si Erica Kirk na pinatay yung kanyang husband na si Charlie Kirk mga kasembreros, na kung isipin mo, they were serving God, no? They were servants of the living God. Talagang active yung kanilang ministry, active yung kanilang pagpupuri at saka paglilingkod sa Panginoon mga kasembreros. Pero maagang kinuha, no, si Charlie Kirk na asawa ni Erica Kirk mga kasembreros. So grabe, no, kung sa tao lang yun na level, may karapatan silang magreklamo na ginawa ko naman ang best ko. I have been one of the most outstanding employees, for example, pwedeng sabihin gano'n, no? Isa ako sa performers ng kumpanya natin, pero bakit ako yung inuna mong i-fire or tanggalin sa company? So parang ganun ba mga kasembreros, no? Kasi he was a worker of God, no? Si Charlie Kirk mga kasasawa ni Erica Kirk ay talagang tagapaglingkod siya ng Panginoon, no? He was an active servant of God mga kasembreros, and yet mas nauna pa siyang na-evict sa kumpanya or sa kanyang pinagtatrabahuan, which is the kingdom of God mga kasembreros, and nasa physical world of course dito sa mundo. Grabe, no? Pero Erica Kirk ay isa talaga sa mga examples mga kasembreros, isa lamang sa mga examples na even in the midst, no, even in the climax of your most painful circumstance, ay kayang-kaya magpatawad because of the grace and forgiveness of God na natanggap din niya. Grabe, no? It takes a deep and genuine faith talaga mga kasembreros para magpatawad. That is why yung mga taong ganun, hindi siya normal lang nagagawa ng ordinaryong tao. Kasi pag common lang, ordinaryong tao, ano yan, huwag kang magpakamartir, huwag kang magpaloko, ganito ganyan, ako pa maghiganti ka, no? Patayin mo rin at saka ipakulong at saka ganito ganyan. So ganoon yung gagawin siguro ng mga ordinaryong tao. Whereas kapag genuine at saka malalim yung pananampalataya, kahit na si Kuya Jerry, di ba? Na ilang mas marami rin yung nawala sa kanya mga kasus maliban sa kanyang asawa at anak. Tapos yung kanyang pamilyang iba, no, talagang nawala sa isang iglap, and he was the only one who survived, mga kasembreros. So grabe, no, ito yung dalawa sa mga kwentong parati kong sinishare dito kasi sila yung pinakasikat no, maliban of course sa mga stories sa Holy Bible, and Jesus Christ Himself as the ultimate and most perfect example of forgiveness ay sila, no, recent na mga examples mga kasembreros ng extraordinary faith, no, extraordinary forgiveness na kanilang ginawad sa mga nagkasala sa kanila. Grabe, no, sa offenders nila mga kasembreros. So talagang dito ang Diyos natin ay talagang author ng forgiveness mga kasembreros, that we should do the same sa ating buhay. This verse conveys a powerful message about the concept of forgiveness and redemption in the context of faith. It speaks to the idea that no matter our mistakes or wrongdoings, God is always willing to forgive us and provide us with the opportunity for spiritual growth and renewal. So grabe, no, may renewal mga kasembreros kapag tayo ay pinapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kung parang
may panag-uli, no? May renewal, mga kunwari, nag-utang ka, tapos nabayaran mo na lahat, tapos magre-renew ka, no? Parang lisensya, no? Naubos na yung years of active na yung driver's license, for example. So, magre-renew ka ulit, no? Ganoon siya, mga kasus. We open ourselves up to the grace and mercy of God by acknowledging and seeking repentance for our sins, allowing us to be redeemed and experience deeper connection with Him. So, nakakapag kasi yun? Palalim at nakakapag-increase pa, mga kasumberos, at nakakapag-improve at mas lalong lumalago ba yung ating connection sa Panginoon, mga kasumberos, ng kanyang pagpapatawad. Kasi grace, it's by the grace of God that we have been saved, mga kasumberos. Not our works, no, not our merits, mga kasumberos, but the favor and grace of our God. Reflect on a time when you have felt burdened by guilt or shame for something you have done. Or how would it feel to know that through seeking forgiveness from a higher power, you can be released from that burden and experience a sense of renewal and spiritual peace? This verse reminds us of the importance of humility, repentance, and trust in God's infinite capacity for forgiveness. When we approach Him with reverence and trust, paggalang, great and deep respect, mga kasumberos, na reverence sa Panginoon, and trust na pagtitiwala, we are met with love and grace, guiding us towards a path of spiritual growth and closeness to our Creator. So, ganoon siya, mga kasumberos. Talagang mas natin napapalapit sa ating manlilikha kapag tayo po ay nagpapakumbaba, no? Talagang humihingi ng pagpapatawad, nagsisisi sa ating mga kasalanan. Napakahirap yan, mga kasumberos, no? Nagawin, but by the grace and love, no, in favor of God, mga kasumberos, sa atin, ay talagang kayang-kaya. Nakaya nga ni na Erica Kirk at saka ni Kuya Jerry, mga kasumberos, magpatawad. So, yun yung pinakamasakit actually na mangyari sa isang tao, yung mamatayan ka, and yet you forgive the offenders, no, the killers, the murderers, mga kasumberos, ng yung pamilya, mga kasumberos, na pinakamalapit sa yung puso, asawa, no, asawa, kapatid, anak, no, ganoon siya, mga, pero grabe. In today's world where many struggle with feelings of guilt and shame, the message of Psalms 130 verses 3-4 remains relevant and comforting. It serves as a beacon of hope for those who feel unworthy of forgiveness, reminding them of God's boundless mercy and grace. Consider the individual weighed down by regret over a past mistake. This passage reassures them that God's forgiveness surpasses all sins, no matter how grave they may seem. So kahit na natin parang grabe na yung kasalanan, grabe na yung failure, grabe na yung regret, no, grabe na yung guilt, mga kasumberos, but ang verse na ito nagre-remind sa atin na sabi niya dito, sa una, no, wala na makakastand, wala na makakatayo, wala na makakatakas sa judgment ng Panginoon, because people have several and countless of iniquities, mga kasumberos, kasalanan hindi na mabilang. And yet the forgiveness of God is there, no, present, mga kasumberos, overflowing to forgive people who repent and turn to Him. So sa final thought natin, the poignant phrase, "If you, Lord, kept a record of sins, the Lord who could stand," encapsulates the essence of human frailty and the necessity of divine mercy. So kailangan, no, nandun yung pangailangan talaga, mga kasumberos, ng mercy ng Panginoon. Walang iba makapagpatawad sa atin higher than people, higher than any principalities, but God alone, mga kasumberos, the one who created the heavens and the earth. In the fast-paced world of deadlines and obligations, it's essential to pause and reflect on our spiritual journey. Take a moment to consider the grace and forgiveness that God extends to each one of us. Embrace the opportunity to humbly seek His mercy and embrace redemption. So, ganun siya, no? Oras. Talagang yung oras, mga kasumberos, ay mahalaga. Kapag wala tayong oras sa panalangin, sa pagbibiblia, tayo din naman po ang lugi, no? Parati nating isipin yun, mga kasembreros. Walang ibang talo kapag tayo po ay walang panahon sa panalangin at pagbibiblia at pagsunod sa utos ng Panginoon sa Holy Bible, kundi tayo, no? Tayo din po ang lugi, mga kasembreros. Alright, so yan lang sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and spirit of forgiveness sa mga nagkasala sa atin, as God Himself forgives us every time. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God.
Everyone said amin and amin. See you sa next segment mga kasumres and paalam po. I love you all.